Hi! Good afternoon muli. Uli sa inyo lahat. Ako si Baib, ang liwayway, Arlen Ferriez. Ako po ay Chieftain Administrator po ng NCRN Rizal ng Remontado Dumagat Drive. Ako po ngayon ay meron po akong i-share bago ko po ito i-forward po sa Supreme Court. Kasi meron po kami mga katribuhan o katribong kasama sa lugar po ng Antipolo Dalig. So sa Antipolo Dalig po, before that, 2023 po kami nag-ayos ng kanilang mga dokumento noong July po, month of July ng 2023. So inayos ko po ang kanilang dokumento na sang-ayon po sa gusto po nilang mangyari. So dahil po meron po akong mga kamag-anak din po sa side po ng aking mga nanay o mother side ko po. So, mabilis ko po silang natugunan ang kanilang mga hinaing at tulong na gusto pong mangyari. So, ngayon po, nung inayos ko po ang kanilang area po doon as a territorial map and the advance plan and as one of the ancestral domain claims. So, I know na hindi po ganun kadali para po i-register natin o makilala po na meron pong tribo sa Dalig Antipolo kasi sa ngayon lang po kasi talagang gumaganap at gumagawa at lumalaban po ang tribo Remontado Dumagat para po sa kanilang ancestral domain kasi po na halos na uubusan na po kasi lahat. Tapos kinukuha na po at saka binebenta tapos i-demolish tapos hindi po binibigyan ng relocation, pwedeng matirhan o whatever. Binibigyan na lang po ng 10,000 or else po wala po. Ganun po. Tapos basta na lang po napapabayaan. So, I'm a Chieftain Administrator na tinutulong po ako sa kayanin ko pong makatulong dito. So, nung time na po na yun, ng month of July, inayos na po namin lahat ng mga dokumento nila. And until such of month of November 2023, so nag-usap po kami na maglagay po ng tarpaulin po na no trespassing. Ibig sabihin ng no trespassing, hindi naman ibig sabihin na lahat po ay hindi po pwedeng makapasok doon. Hindi naman po. Nasa batas po kasi ng tribe ng R 8371 na ibig sabihin ng no trespassing doon na sa loob ng batas ng R 8371 na hindi na pwede po siyang lagyan ng mga project ng government or meron man pong project si Kapitan o meron project si Mayor dyan o meron pong nagbentahan po sa area na yan, ibig po sabihin ay no trespassing po sila dyan. Hindi na po nila pwedeng ibenta iyan at hindi na po nila pwedeng kunin ang area na iyan dahil iyan po ay pinagmamay-ari na ng mga katribuhan. So, yun po ang ibig sabihin nun. So, time po na yan, meron po isa kasing samahan na hindi po sila naka-registered but they are claiming na sila po ay legal po dyan sa area na yan. So, nung time na po na yun na nagkabit na po kami ng tarpaulin po namin, ay nagalit po sila at nagwala po sila na parang gusto po nilang kukunin po yung tarpaulin namin. So, that day po, nagpaalam po sila kay Kapitan na talagang kukunin nila ang tarpaulin. So, si Kapitan naman, month of November, si Jerome Liva, na kanyang anak po ay natalo po sa pagka-kapitan. So, wala na dapat siya doon sa posisyon na yon. Ang nanalo naman po si Catalino, which is the father. So, nung time na yun, hindi pa naman siya nakapanumpa para sa pagkapanalo niya. So, nung November po na yun, ay nagsabi po ako sa aking mga katribuhan na punta po tayo sa barangay para idulog po yung problema na bakit po nila tinanggal ang aming tarpaulin at itinapon na lang basta-basta. Kasi po, nasa batas po yan at karapatan po namin yan at yun pa ipinagastusan po namin. So, nung dumating po kami sa barangay, ako po ay nagpaalam po na papatawag po kami ng ipatawag ko po yung isang grupo para po sila ay makausap kung ano pong reason nila, kung bakit po nila tinanggal ang aming tarpaulin. So, nung time din po na yun, ayaw po nila kami ipatawag po yung tao na yun, ayaw po nila kami sagutin. So, kinausap po ako muna nung kanilang investigator, sino ba tong pangalan nito na nandoon na nakiharap po sa amin at tapos po ang sinabi ko lang po sa lupon lang po ang kailangan namin para po magpa-schedule
na ipatawag itong isang grupo. Pero hindi po kami tinugunan ng aming pong gusto. So, pinaakyat na po kami sa second floor ng barangay para po ay ang sekretary daw po ni Kapitan Jerome Liva, which is the son, na gusto po kami pong kausapin daw muna kung papayag ba daw o hindi. So, ngayon, nagsabi po ako doon sa sekretary na kung magkakasuhan man kami, ito po yung tamang proseso na kailangan po namin dumaan na po dito para magkaroon po ng paglilinaw. Magkakaayos kami ng grupo na iyan bago po kami magpunta sa kortihan, kasi ang tamang proseso po talagang dadaan po dapat po sa barangay, kasi naayon po sa section 2 na sila po ang kasama sa estate na sila po ang mag-guarantee sa amin ng EPRA 8371 section 2 po, na sila po mag-guarantee sa amin para kami ay recognize at kami po ay respetuhin at kilalanin po. At kami ay tugunan po sa aming mga pangangailangan. So, as a kapitan po, kailangan po niyang pakinggan po kami at kung pwede pong tulungan kami at pag-aayusin kami. So, ang ginawa po ng sekretary po ay hindi po kami pinakinggan, which is po, kami ay ipinatawag po sa loob ng kapitan, sa office po ni Kapitan Jerome Liva. So, nung pumasok po kami sa office ni Kapitan Jerome Liva, kami po ay nagpakilala po ako sa kanya kung sino po ako at kung ano po yung pakay po namin. So, nung time na yun, maganda naman pong pag-uusap namin nung umpisa, pero hindi po talagang kaganda-ganda ng ugali ni Jerome Liva po, na anak po ni Catalino Liva po, ngayon niya nakaupong kapitan po ng Daliga, Antipolo po. So, dinuruduro po niya ako sa harapan po ng kanyang office sa loob po. Kasama ko po yung mga leader member ko po sa company at sa tribe po namin dito sa Dalig. Harapan po na dinuduro po ako ni Catalino Liva po, ni Jerome Liva po, ni Jerome Liva po, at sinigawan niya po ako habang dinuduro ako at dinuduro po yung lamesa, na sinasabi niya, bundok ba to? Bundok ba to? Yun po ang sagot niya sa akin. Ang sagot ko naman po ay, ang kailangan lang po namin makausap sila. Malay mo magkaayos, kasi ito naman po ang tamang proseso. Pero ang sagot niya po sa akin ay, nanggugulo daw po kami. Kami po daw nag-umpisa ng gulo. Kami daw po na. Sabi ko, kaya nga po nandito kami para mag-ayos tayo. Pero ang sagot niya sa akin, talagang sinigawan niya po ako. Pinugpok niya po yung lamesa ng napakalakas po sa harapan ko po at kasama sa aking mga members po. So, hindi po maganda yung trato niya po sa amin. Para po kaming mga kriminal po ang kanya pong trato po sa amin. So, nung time po na yan, sabi niya po sa amin na get out in my room. Sabi po, get out in my room. Sabi ganon. Ngayon, sabi ko, sige, wala namang problema, lalabas po kami. Pero, kakasuhan po kita, Mr. Jerome Liva. Sabi niya, go! Sabi niya, kahit ibigay ko pa sa yung ID ko eh. Ayun ang sagot niya sa akin. So, nung time kasi na yun, talagang hindi po nila inalaw po ang aking mga member na magkaroon po ng video. Pero meron po kaming recording na nakuha po. So, pwede po natin basihan yon para po malaman natin yung boses po kung sino pong nagmamayari po nun. So, nung time po na yun, lumabas po kami doon sa barangay na kahit ako po ay nadismaya po sa sobrang ganun pong trato ni Mr. Jerome Liva, na kung saan tingin ko po noon talaga sa kanya ay napakabuti pong kapitan. Pero nung first time ko po siya nakaharap ay hindi po talagang magandang klaseng kapitan po siya. Hindi po talaga. Nakakadismaya po, nakakamatay po ng damdamin po talaga. So nung lumabas po kami sa kanyang opisina, sa barangay po, ay may dumating pong isang police investigation na isa lang po siya na dumating po, umakyat sa taas. Nakita ko po na tinuro po ni kapitan sa kanya po kami na pababa na po. So nung pagbaba po namin, sabi ko po sa mga katibuhan ko na diretso po tayo sa police station para po ipablatter natin yung ginawa ni kapitan, na ayaw po tayong sagutin sa ating gustong mangyari po. So nung diretso po kami sa police station, kaharap po namin doon yung tatlo po na investigator ng Antipolo po police station, si PSSG Marlon Iresga, PSG Patrick Doroha, at saka si PCPL Ron Barasi po. Sila pong tatlo ang sa loob po ng investigation room, so department. So nung kinausap ko po sila, alam na po ni
ni Marlon Irasga po, ni PSSG Marlon Irasga po, na ang pakay po namin kasi nandun din po siya sa barangay. Nakita ko po siya talaga na tinuro ni Kapitan na sundan po kami. So, sinundan po kami talaga. So, nung pumunta na po kami doon, alam na po ni PSG Marlon Irasga po ang pakay po namin. Pero sa ganun pa man po, tinanong niya po kami paulit-ulit. At ganun din po, sinagot ko din po siya ng paulit-ulit. So, pinakita ko po sa kanya mga dokumento, nagpakilala po kami, pero hindi pa rin po niya ako tinugunan po sa gusto namin na mangyari po na magpa-blatter po. Hindi po kami binigyan ng blatter at hindi po kami talagang kinausap ng maayos. Tapos, ang sagot ko po sa kanya, kung ano pong ikakaso ko kay Kapitan, isasama ko po kayo. Sinigawan po ako ng kasama niya pong itong si Ronron Barasi at saka si Patrick Duroa na, walang problema. Sabay pong harap sa akin na habang hinahawakan pong kanyang baril, na sinagot po kami na, walang problema, kahit isama mo kami dito lahat. Ganun po ang sagot po sa amin. So, pasigaw po at hindi po din maganda ang trato sa amin po doon sa investigation room ng police station po ng Antipolo po. So, nung pababa na po kami, hindi po kami nabigyan po ng aming nais, ay nakita ko po itong si Marlon Irasga na pumunta po sa barangay patrol po ng mga tao po ni Kapitan Liva. At sinabihan niya po, nadinig ko po talaga na sinabi niya po na hindi po namin sila pinagbigyan ng kung ano man po ang gusto nila. Sabay po tingin sila sa amin na pangiti pong nakaka-insulto. So, may kuha din po akong picture na andun po yung patrol ng barangay. So, nung time po na yan, talagang napaka-dismaya, dismaya po talaga kami. At nung time po, November, December po, hindi ko pa muna po inayos dahil ang ilan po ng mga member at leader ko po ay nagkasakit po dahil po sa phobia po na ginawa po ng Jerome Liva po na ito sa harapan namin. Ang iba po nagkakasakit, yung iba naman po nagkaroon ng nervyos po. So, maging ako po na chieftain administrator, ako po nilagnat din ng gabi na yun. Pero dahil sa ako'y chieftain administrator, hindi ko po pwedeng ipakita na sa kanila na nanghinaan din ako ng loob. So, bilang chieftain administrator, pinakita ko sa kanila na laban pa rin tayo kasi nasa tama po tayo. Ngayon, ginawan ko po siya ng filing dito po sa RTC. At ang ginawa ko po dito sa RTC as criminal sabotage kasi for me po, ang criminal sabotage talagang nagsabotahe po silang dalawa ni Kapitan at saka nitong si Marlon Irasga po na investigator. So, talagang sinabotahe po nila ang amin pong pakay ng maganda po ang aming pakay na magkaayos po sa isang grupo at maipablatter po ng maayos para masagot naman po kami at matulungan kami ng government na naayon po sa Section 29 at Section 2 po na ang state po ang siyang mag-guarantee po sa amin pong mga katribuhan at kami pong mga tribo ay sila pong tutulong at mag-guarantee po sa amin upang kami kilalanin at kami po ay tulungan. So, nangyari ulit po noong February 15, noong February 2023, may isa po akong tribo member naman na nagkaroon din po na naman na palalayasin siya sa kanyang tinitirhan. So, lumaban din po ang aking member kasi sabi ko po ay walang karapatan siya na magpalaya sa inyo dahil lang sa reason na naibenta na nila. So, hindi po pwede yun na palayasin niyo po ang nakatira sa mga tribo ko dahil lang sa naibenta niyo na. So, dapat po inayos niyo muna bago niyo palayasin yung member ko. Hanapan niyo po ng matirhan ng maayos para po maibenta niyo. Hindi yung bibenta niyo po muna. So, sinabi ko po na hindi ko pumapayag na umalis kayo dyan para dahil sa naibenta na nila yung property. No, sabi ko hindi, pwede po. So, lumaban po ang aking mga member na hindi ko sila aalis. So, do time na yon, dumating na naman, pangalawa na naman nangyari sa police station, ganun din naman ang ginawa po sa aking mga member. At kahit wala po ako doon, talagang sinabihan po ako po talaga ay parang pasigaw yung sinabi nila sa akin mga member na para bang pinapamukha nila sa akin na ako na chieftain administrator nila ay baliw. Parang ganun po yung kanilang punto doon sa aking mga member. So, kaya ako nagawa na rin po ng police blatter, pumunta po sa provincial at sa Napolcom para po ireklamo po itong tatlong investigator. Until now, sa tulong ng Panginoon, until now, matyaga pa rin akong nag-aantay kung ano po yung result nila, tulong para po sa amin itong nangyari po dito sa mga police na ito na investigator sa Napolcom po.
So, at saka sa provincial po, na ayusin na po nila at sagutin na po nila ang tulong na gusto po namin. So, dito po naman sa RTC po, nag-ano po ako dito ng NPS docket number ng XV-1-INV-24D, letter D-00437, na sinabi ko po dito na criminal sabotage over abuse of authority and violation of the indigenous people of discrimination as provided for in Section 2, 19, kasi ang 19 kami is organization. And 29, 72, 73, na 72, 73 ay iyon po ang dapat na ano ba sa kanya, ipanagot ba? Isagutin po nila ang ginawa po nila sa amin. So, ako po ang complainant dito, kasama po ang aking mga Council of Elders and Leaders and members po ng Limuntado Dumagat Tribe. So, ang resolution po nila dito, na hindi po nila kami, ito po kasi ang sinabi, this pertains to complaint filed by the Arlene F. Reyes, the Council Leaders and Elders Limuntado Dumagat Tribe, Province of Rizal, against Jerome Liva, Catalino Liva, PSSG Marlon Irasga, PSG Patrick Doroha, PCPL Ronan Barasi, Annalyn Arapada, Helen Yak Velasquez for criminal sabotage, over abuse authority and violation of the discrimination provided for Section 219, 29, 72, 73 of Republic Act 8371, other related laws applicable applicable to indigenous cultural communities, indigenous peoples. Pursuant to the Section 3-B, Rule 112 of the Revised Rules of Criminal Procedure, this complaint is resolved summarily as there is no ground to continue with the investigation. Ganon po ang sinabi nila kasi wala daw evidences, wala daw po ano. So, napakasama din ang loob ko dito kasi nung nag-submit po kami nito, ang sabi po nila sa amin, nag-submit kami nito noong sabi niya sa amin, may kulang daw ang libro. Hindi daw po nila masagot dahil kulang daw po ang libro. So, tawagan na lang po sila or mag-chat, mag-ano na lang po sila sa amin kung ilan po ang kulang. So, ito po nung May 7, 2024, May 7. So, iniisip ko po na kailangan ko padagdagan po yung libro na i-submit po. So, May 24, April 1, may sagot na po sila sa amin. Na hindi ko pa po alam kung may kulang ba o kumpleto ba talaga. So, May 6, April 1 po sila nakasagot sa amin. Sabi po ay hindi po nila yun po daw, hindi na po nila kinukontinue. So, hindi ko po alam kung ano po yung maari pong reason nila. Pero as for me po, sa akin lang po kung hindi man po nila nabigyan po ng madismiss man po ang over abuse of authority, violation, criminal sabotage, pero po as indigenous people po ng RA 8371 sa ginawa po na nila sa amin napakabigat na po yun ang ginawa niya sa akin, harap-harapan po ako sa akin po ginawa at saka sa akin po mga katribuhan nagkasakit po kami lahat maging ako po nagkasakit kasi hindi ko po iniisip yun kasi nung time na yan si Jerome Liva dapat wala na po siya doon sa tungkulin niya kasi talo na siya bilang president, bilang kapitan tapos parating pa lang ang darating na nanalo na kapitan manunumpa na. Bakit nandoon sila dalawa mag-ama, itong nanalo at itong natalo na hindi pa nakapanumpa? Bakit nandoon sila dalawa sa barangay? Tapos itong paupong panalong kapitan na ama na si Catalino ay ito din po ang nagsasuggest dito sa samahan kung tanggalin ang tarpaulin. Hindi po maganda yung ganun. So, for me kasi ito po ay ipaparating ko po sa higher court ng Supreme Court kung same po kung ano po yung magiging tulong po ng Supreme Court po dito sa amin. So, ito lang po ngayon ang akin pong masasabi. At ito po ay magpapasalamat po ko sa lahat na tumutulong po sa amin. At sa walang sawang pong makinig sa akin pong mga salaysay po na pang katotohanan lamang po ang aking sinasabi po lahat dito. At ako'y nagpapasalamat po sa lahat-lahat po. Lalo na po kay Presidente Bongbong Marcos at saka kay Vice Sara Duterte. Salamat po sa inyong lahat. And God bless you all po. Thank you po.